tatlong buwang pagkakabinbin, natalakay na sa wakas sa mababang kapulungan ang RH o Reproductive Health Bill. Yan ay matapos makabuo ng quorum doon kanina. Nasa period of amendments na ang RH Bill pero meron na lang 11 araw ang Kongreso para talakayin ang panukala. Ang paparating na Christmas break, masusundan pa ng paghahanda ng mga mambabatas para naman sa eleksyon 2013. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Micaela Papa. Micaela? Jessica, sa ikalawang pagkakataon, buhat ng magbukas muli ang sesyon noong November 5, naabot na ang quorum sa plenary session ng House of Representatives. Kaya naman pagkatapos ng 3 buwan ay natalakay na sa wakas ang kontrobersyal na RH Bill. Sa pag-roll call dakong alas 6 ng gabi, akala ng marami mauulit na naman ang araw-araw na mababang attendance ng mga kongresista sa plenary session. Ngunit pagtala, 174 na mambabatas ang present sa sesyon. Naabot ang quorum. Ibig sabihin, maipapasok na sa matagal nang hinihintay na period of amendments ang kontrobersyal na House Bill 4244 o ang RH Bill. Si House Majority Leader Neptali Gonzales Jr. isinulong ang substitute bill bilang basehan ng individual amendments. Bagay na sinang-ayunan naman ng sponsor ng original na bill na si Representative Edsel Lagman. Para yung mga members who are still keen on making individual amendments at nakita nilang nandun na, so at least it accelerates the process. So ako anticipatedly, maaring ang mga individual amendments, many will now come from the anti-RH. Matapos aprubahan, agad nang nag-adjourn ang sesyon. Ngunit giit ng mga pro-RH, tagumpay nang maituturing ang muling pagtalakay ng panukalang batas pagkatapos ng 3 buwang pagkakabinbin. Ang mahalaga raw ngayon, ma-maintain ang milagrosong quorum upang makapasa sa second reading at third reading ang RH Bill sa loob ng nalalabing 11 araw ng sesyon bago mag-Christmas break. Kanina kinausap na ni House Speaker Feliciano Belmonte ang mga leader ng Majority Coalition at nakiusap na hikayatin ang kanilang mga miyembro sa sesyon upang masolusyonan ang paulit-ulit na kawalan ng quorum. But through the period of amendments, if we end that, then we are going to have a bill that people can in good conscience vote yes or no on, because they are now voting on something definite. Tiwala naman si Lagman na magagawa ito, subalit makatutulong daw kung masacertify ng Pangulong Aquino ang RH Bill as urgent. Kung macertify as urgent, hindi na kailangan ng 3 araw na pagitan sa second at third reading alinsunod sa House Rules. Posibleng maipasa ang bill sa parehong second at third reading sa iisang araw lang. Once we have a quorum, we are going to win the battle and eventually the war. Third reading would have to come 3 days after the distribution of printed copies pursuant to the Constitution, unless meanwhile the President certifies the urgency of the measure. Will you make that call? We have been making that call. Ayon kay Lagman, walang dahilan para matakot sa tinatawag na Catholic vote. 71% of Catholics would like that the bill be enacted into law. Let me appeal to the members of the House, both the pro and the anti-RH, that if they are trying to convince their constituents to vote for them again, then show to them that they are members of the House are performing their duties. Nauna nang nagbanta si Lipa Archbishop Ramon Arguelles na gamitin ang Catholic vote sa 2013 elections laban sa mga tatakbong mambabatas na pabor sa RH Bill. Jessica, depende nga sa tagal ng period of individual amendments, umaasa ang mga pro-RH solo na maipapasa sa second and third reading ang RH Bill by December 19. Ito yung huling araw ng sesyon bago mag-Christmas break. Samantala, nilinaw naman ng Office of the Secretary General na maraming basehan kung bakit hindi agad itinuturing na absent ang isang kongresista kahit wala ito sa sesyon. Kabilang na nga dyan ay kung nasa official business trip siya o di kay membro ng Bicameral Conference Committee o Commission on Appointments. Jessica? Okay. Mika, curious lang ako. Ano ang nagbunsod sa pagtalakay ngayon ng Kongreso parang out of the blue dito sa RH Bill? Jessica, ayon nga kay Congressman Neptali Gonzales, nakipag-usap siya kay House
Speaker Feliciano Belmonte na sinabing kung may puwang o kung may opportunity ay isusulong na nila agad itong RH bill. Total kasama na ito dun sa mga unfinished business na matagal na nilang nais talakayin. So nakita nga ng opening itong si Congressman Gonzales at sinulong na nga niya agad na i-adopt itong substitute bill bilang basehan ng individual amendments, Jessica. Parang ganun-ganun na lang ba yun? O masasabi ba na mukhang may imprimatur from Malacanang, Mika? Jessica, bagamat nga kasama sa priority legislation, wala pa namang direct na nanggagaling na mensahe sa Malacanang na i-discuss na talaga itong RH bill ngayon na. In fact, yung mga congressmen ay humihingi nga talaga sila ng directive o ito yung inaasahan nila na magkakaroon ng directive from Malacanang na ma-certify na as urgent itong RH bill para nga matalakay na ito agad sa sesyon. Bagamat umaasa pa rin sila Congressman Lagman na there is enough time to discuss the bill to have it passed sa second and third reading within yung remaining 11 session days. Admittedly, very tight na ito. So, kasi nga, kailangan may 3 days after mapasa sa second reading, after ma-distribute yung copies, 3 days pa bago ito maidala sa third reading. So, very tight na yung schedule. Umaasa nga sila na maglalabas na yung Pangulo ng certification as urgent para nga ma-bypass na itong prosesong ito, Jessica. Okay, pero in contrast, alam na natin kung ano nangyari sa Freedom of Information Bill. So, mukhang ang lesson dyan, if there's a will, there's a way. Maraming salamat, Micaela Papa.